Good morning, class. Ito na naman ako ngayon para magbigay ng kaalaman regarding sa math ulit. Lagi ko sinasabi sa inyo kahit anong turo nyo ko sa inyo, kapag hindi nyo na isa puso ay na isa buhay ang mathematics, hindi po yan papasok sa isip natin. Lagi po ang sinasabi ni Ma'am Molina, laging sabihin sa sarili, I love math. Okay po? I love math. Always say that I love math kahit saan tayo pumunta. Okay? Sige, andito tayo ngayon sa topic natin na rational equation, kung saan ito ay isa sa topic ng general mathematics. What is rational equation? Pag sinabi rational equation, class, a rational equation is an equation containing at least one fraction whose the numerator and denominator are polynomials. Ibig sabihin, mayroon tayong numerator at denominator kung saan may variable ng h of x over g of x. O kaya, any variable na pwede mong sabihin fraction has an equal sign. Okay? Pero, dapat ang denominator dito is not equal to 0. Kasi, pag nag-equal to 0 yung ay ano lang gagawin natin. So, magiging undefined siya. Okay? Kaya, dapat ang ating denominator dito is not equal to 0. Okay, so ayan, since mayroon tayong given dito na sobrang haba at ito ay nakalagay sa PowerPoint na kung saan sinabit sa akin, so ito na lang ang focus natin. Sa kanilang po ako class magbibigay ng ako mismo yung magsosolve at ipapakita ko sa inyo sa mga susunod. Okay po? So, i-discuss lang natin to. Kung meron tayong given na x plus 3 over x squared minus 5x plus 4 at ang given na at meron siyang ang haba, di ba? Parang pag nakakita tayo ng math na ganito masasakit na ulo natin, pero ganito lang ka-simpleng gawin or isolve ito. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like naman po ang ating video para naman po kahit papaano po matutulungan nyo po yung mga etong simpleng aking ginagawa para po makita rin ng iba. Okay po, kapag nakita nyo po kasi at na-like nyo po ito, malaking bagay po. Nakatulong ka na, mas natulungan mo pa yung gumagawa. Okay? So, given natin x plus 3 over x squared minus 5x plus 4. So, trinomial ang ating denominator dito. Plus 2 over x squared minus x minus 12 is equal to x minus 4x squared plus 2x minus 3. Pansinin nyo, class. Ang sabi, kapag rational function, meron tayong given na h of x over g of x or any variable. At ito ay polynomial. So, polynomial siya. Polynomial daw pala kapag rational function. So, ngayon, anong gagawin natin since magkakaiba yung denominator niya? Di po ba kapag nagdi-divide tayo ng fraction, kailangan daw pare-parehas yung kanilang denominator. Ang gagawin natin dyan, class, you need to find the LCD. Paano ba natin makuha yung LCD ng x squared minus 5x plus 4? Ang gagawin mo lang dyan, you need to, ano ba yung nasa unahan natin? Yung x squared. Ngayon, ganun lang kasimple. Ang gagawin mo dyan, gawin mong dalawa yung x squared. Kailan ka ba nagkaroon ng x squared? Di ba? Kapag nag-multiply tayo ng dalawang x, magkakaroon x multiplied by x is x squared. So, x multiplied by x, x squared. Ngayon, yung dulo naman, yung una at dulo. Okay? Para magkaroon ka ng positive 4, lagay ka ng 4 diyan, tapos mag trial and error ka, 1 times 4, tapos i-check mo yung sign, negative at positive. Negative 1 times 4 is negative 1 times 4 is what? Kapag nananalo, kapag negative is negative 4. Pero you need to kailangan magkaroon ka ng, syempre, you need to consider yung negative 5x. Kaya ang gagawin natin dyan, para magkaroon ka ng negative 5x, negative 1 times negative 4. Okay? Para maging 5x. Same lang din dito class sa pangalawa. So, hanapin mo ulit. Ang x times x is x squared. Tapos itong negative 12. So, paano ka magkaroon ng negative 12? Syempre, kailangan consider mo na naman yung nasa middle part. So, positive 3 at negative 4 is negative 12. Pero, check natin kung magiging x yon. Siguro, alam nyo naman yung FOIL. So, x times x is x squared. X times 4 is negative 4x. Positive 3 times x is positive 3x. Negative 4x times minus positive 3x is negative x. Okay? Di ba? Nakuha na natin. Ito naman, x multiplied by negative 4 is negative. First to first. X multiplied by x, x squared.
Tapos, first to first yun, outer. X multiplied by negative 4x, negative 4x. Negative 1 multiplied by x is negative x. Plus negative 4x is negative x, 5x. Okay? Okay, ganun lang kasimple. Negative 1 times negative 4 is positive 4. Kasi dalawang negative, kapag multiply natin is magiging positive 4. Same lang din dito, class. Ating pangatlo. Eto, gawin mo ulit. Dulo-dulo. Tapos yung dulo rin. X multiplied by x is x squared. X multiplied by 2x. Tapos ito, last to last, negative 3 times positive 3 is negative 3. So, after natin nakuha na yan, since yan yung factor nitong mga to, class, ulitin ko, kapag factorable, 8 factor. Kapag talagang walaan ang gamitan ng Pythagorean theorem, kapag hindi mo ma-factor, okay? Next, LCD natin ay x minus 1, x minus 4, at x plus 3. So, ibig sabihin, tingnan ninyo kung ano magkakamukha dyan. X minus 1, x minus 4, at x plus 3. Same, pare-parehas naman yan. Ngayon, yun yung i-divide mo sa bawat isa. Okay? So, since itong x minus 1 ay kamukha na to, ang i-multiply mo na lang ito. Itong dalawa. So, isa-isa siya. Iisa-isahin mo siya, class. Same lang din ito. Ito, kamukha nito, x minus 4. So, ang may i-multiply mo na lang ay x minus 1 at x plus 3. Yan na lang matitira sa denominator. Tapos, same lang din ito, x minus 1 at x plus 3. So, x minus 4 na lang. So, ganun ang gagawin natin, ha? O, ayan. So, since ito na lang ang natira sa ating numerator, kasi kinancel na natin yung x minus 1 dito, x minus 3 na lang, ito na yon. Tapos, same lang din dito. Same, ito naman, ganun din. Tapos, ang LCD niya, okay, x multiply by x, x squared, plus sign natin, copy the sign, then x multiplied by 3 is positive 3x, plus 3 multiplied by x, 3x, 3 multiplied by 3 is 9, 2 multiplied by x is 2x, 2 multiplied by negative 1 is negative 2 is equal to x multiplied by x, x squared, x multiplied by negative 4 is negative 4x, negative 4 times x is negative 4x, negative is positive 16, over natin. So, ngayon, ang gagawin natin dito, class, yung x squared na yun, since magkaparehas ito ng x is 6x na. Plus 9 plus 2x, binabalang natin. Tapos, itong nasa kabila, negative is negative 8x. Kasi hinahanap natin dito is the value of x. Okay? Ngayon, after nyan, hanapin natin yung, ilipat natin yung x squared. So, mag-change the sign na siya. So, ito, binabalang natin. Ito, ililipat mo yung x squared ditong positive, yung may equal sign. Ialisin mo na to, change the sign ka na, magiging negative x squared, positive 8x, negative 16. Kasi kapag naglipat ka, class, at may equal, you need to change the sign. Okay, class, magpapalit ka ng sign. Ngayon, yung x squared dito at negative, so wala na, cancel na, unlike sign na siya. Ngayon, itong 6x na to plus 8x, siyempre magkamukha sila, may x lang sila, wala naman siyang x squared. Tatandaan nyo, class, muna yung merong highest degree. Ano ba yung highest degree? Or may mataas na exponent kapag nag-final answer na tayo. Since ito yung may mataas na exponent, since siya ay magkaiba ng sign, nung nag-alis na tayo ng equal to dito, nag-change the sign na siya, kaya siya na-cancel. Kaya nilagay ko na lang sa unahan, since value ng x ang ating hinahanap dito sa rational function. So, yung 6x na to plus 2x, pagsamahin natin, since magkakamukha sila. 6 plus 2x is positive 8x, plus eto pa, plus 8x is 16x. Okay? So, ayan, ang gagawin natin, 16x na lang, positive 9, tapos ito plus 2 is negative 6, positive 6. Plus ito, meron ka pa rin 16 dito, so ito ay positive, minus natin sa negative 16, kaya siya ay negative 9 is equal to 0. Okay? Ngayon, ulitin ko lang, pag samasamahan nyo mo yung may variable ng x lang, since ito 8x, positive 2x, is positive yan, kaya yan ay 1. So, ayan, 6x plus 2x is 8x, 8x. Ayan.
16x. Tapos ito, wala, constant lang siya, kaya naging negative 9 is equal to 0. Tapos, divide mo siya sa sarili niya, 16x, ilipat mo yung negative 9, magiging positive 9. Since x lang ang hinahanap natin, kaya yan ay magiging what? Divide mo sa 16 kasi kailangan x lang ang matira. So, 16, para matanggal mo yung 16 sa katabi ng x, divide mo siya sa sarili niya, kaya matitira mo na lang ay x over 9 over 16. Since hindi yan divisible, kaya ang value ng ating x is 9 over 16. Okay? So sa rational equation class, mayroon kang checking. Kapag ganyan naman kadami ang iyong given, ano? So pag nag-checking ka, you need to, substitute mo yung value ng x na nakuha mo sa lahat ng x na yan. So kaya pa. Kaya pa. Kasi gusto mong makapasa ng entrance exam, diba? Gusto mong makapasa sa college, gusto mong matupad ang pangarap mo. So do it now. Okay? So for checking, lahat ng value dun sa x sa ating original na given. Lahat ng value ng x na yan, palitan mo ng 9 over 16. So, palitan mo daw. So, x, ito may x, to palitan ko ng 9 over 6. Ito x, may papalitan ko rin ng 9 over 16. Kasi kailangan nating mag-prove kung tama ba yung value ng x natin. Pero class, hindi naman palaging true statement ang makukuha natin dito. May pagkakataon maging false statement siya. Pero make sure, kapag nag-false statement siya, make sure na tama rin. Tama yung value ng nakuha nating x. Kasi baka mamaya nga, true statement pala talaga. Tapos nag-false statement ka. Ibig sabihin, meron ka lang nagkaligtaan. Baka mamaya sa sign. Kaya don't forget the sign. Class, napaka-importante ng sign. Kahit pa tama yung ginagawa mo, basta may sign ka lang, isang pagkakamali lang sa sign, mali na. Para ka lang gumawa ng building na meron na kulang na isang bakal. Gumuho bigla. Ganun yung math. Kasi ginagamitan ng math. Okay, class? So, since ang checking natin, naulitin ko, lahat ng value ng x, palitan mo ng nakuha mo sa value ng x kanina, 9 over 16. So, ayan, pinalitan natin. Dito naman, class, hindi mo kailangan hanapin pa yung, ang first mo nang gagawin, palitan mo muna ng x, tapos multiply mo muna siya sa bawat isa. So, matitira mo dyan ay, katulad na ito, since ito ay may over 1. 1, ito, so find the LCD is 16. So, 16, 16. Same lang din dito. So, 16 divide 16 is 1 times 9 is 9. 16 divide 1 divide 16 is 16 times 3 is 48. Ayan, 48 to class, ha. Okay? Tapos, ito naka-squared siya. So, ibig sabihin, pag naka-squared, multiplying by itself. Okay? Tapos, isa-isa mo yung makukuha. Same din dito. After nyan, makuha mo dyan. So, ito muna natin. Ang gagawin natin dyan. So, na-squared natin yan na 256 times 9 is 81. Tapos, ito rin. 1 times 16 is 16. 5 times 9 is 45. Inuha muna natin. 4 times 1. 4 over 1 to. Kaya ito ay 4 over 1. So, same lang din dito. Naka-square din siya. Kaya magkakaroon ka ng ito, 2 over 1. Siyempre, gawin mo na rin fraction. Fraction na yung denominator mo eh. Lagi ka may imaginary 1 dyan. Kung may fraction to, siyempre, ang katapat dapat niyan ay fraction. Paano pag hindi siya naka-fraction? May imaginary 1 lagi yan. Kaya yan ay magiging fraction. Kaya yan ay 2 over 1. Okay, so again, 81, na-squared mo lang, multiplying by itself, 9 times 9 is 81, 16 times 16 is 256. Same lang din dito. So, copy na lang natin to kasi ito ay 9 over 16. 5 times 9 is 45. Since ito ay pangalawa. Okay, so 12 over 1. Tapos, ganun din ang gagawin mo rito. 1 over 1 to. 1 divide 16, 16 times 9. Okay, so ayan. 4 over 16. 1 times 16 times 4 is negative 64. Ito, same din. Tapos, ito, ganun din. So, copy mo lang yun. Ayan. Ulitin ko. Kapag walang ganitong fraction to, may over 1 to, ang multiplication ay numerator, denominator by denominator. 2 times 9 is 18. 1 times 16 is 16. Kaya po yan naging ganyan, ha. Makatakan-takan na naman tayo sa buhay natin. Ito, alam natin wala siyang denominator, hindi siya fraction, kaya may over 1 lagi.
Ngayon, nakuha na natin yung mga yan. Since magkakaiba pa rin ang denominator, you need to find the LCD. Ang gawin mo, multiply mo lang lahat yan. Makukuha mo yun. Denominator niya ay ang kanyang LCD. 256 times 16 times 1 yung kanyang magiging LCD dyan. So, ito. Gagawin natin 16 times 6 divide 16 is 1 times 9 plus 9 times 48 is 57. LCD is 16. Same lang din dito. Ayan. Ito din. 16 divide 16 is 1 times 9 minus 64. Ito. 9 minus 64 is 55 over 16. Okay, so, ito daw, 256. Since itong 16, hindi ko na may multiply. Yung 16 kasi, divisible na rin sa 256. Pero kapag ganung class at hindi pa divisible by yung 16, yung katabi nito, yun ito multiply mo na lang lahat. Yan ang magiging LCD niya kasi divisible yan lahat sa denominator. Since yung 16 kasi dito, divisible by 256, kaya siya ay ginamit na nating LCD. Okay, same lang din dito. 81, copy mo lang. Same lang, 256 na yung ginamit natin. Anong ginawa dito? Bakit naging ganyan na naman? No, 256 divide 16 times 45, kaya naging 720. 256 times divide 1 times 4, kaya naging 1024. Same lang din dito, class. Divide and then times. Saan eh? 256 divide times times. Okay, kaya naging ganyan. 1 divide 256 times negative 12, 3,072. Same lang din dito. Okay, class? So, lahat na ang ginawa. Bakit, ma'am, 256 lahat yan? Ito magkakaiba. Uulitin ko, yung 16 dyan sa mga denominator nila ay divisible din sa 256. Kaya po ang LCD natin ginamit ay 256. Ngayon, same lang din, 81. Ulitin ko ha, uli. 16 divide 256, makukuha mo kung ilan. I-times mo dito sa 18, kaya naging 288. Tapos, ito din, same din. 1 divide 256 multiply by negative 3 is 768. Ngayon, after nyan, ayun na, nakuha na natin. Pero, kailangan, alamin natin kung ano yan. 81 minus 720 plus 240. Siyempre, pag samahin mo yung dalawang positive, subtract mo to, makukuha mo yun. Ayun. Sa denominator. 385. Same lang din yung denominator kanina. Ngayon, dahil ito, 57 divide 16 daw, ito. I-divide mo daw dito. 385 over 256. Ngayon, change the operation. By yung division, magiging multiplication. So, reciprocate mo lang to. 256, i-change mo sa numerator, 385, change mo sa denominator, 57 times 256 is equal to, same lang din dito na makukuha natin. So, ang nakuha natin dyan ay 14,592, divide natin 16,385, ayun. Same lang din dito, class. So, ito, divide daw dito, tapos change the operation by multiplication. Ito na, don't forget the sign. Kasi, kahit tama yung pinagagagawa mo, may isang error ka lang sa sign, mali na kagad yan, okay? So, make sure po, I love math, lagi mong iisipin. Okay, same lang din dito, same division, tapos naging reciprocate natin yung itong 256. So, magiging final answer natin ay ito. Okay? So, since yan ang nakuha diyan, tas eto, yun ito, syempre, ang tulad ng ginawa ko kanina, hanapin natin yung LCD nila. 14,000 divide 600, 6,160. Oh. Ngayon, ang gawin natin, yun ito, divide muna natin sa 16. 14,592, divide natin sa 16. Divisible naman siya. Hanap ka ng pwedeng i-divide. Okay? Since yan ay divisible by 16, 912. Okay? 14,592 divide 16, divisible siya sa 60, kaya nakuha natin 912. 6,160 divide 16 is 385. Same lang din doon sa kabila, divisible siya. Nakuha natin 880. 512 dito sa kabila, dinivide natin sa 16.
So, 912, ito na yung pinaliit natin, divisible by 16. 912 minus 512. Kaso magkakaiba pa rin siya ng ating denominator. Kaya ang gagawin natin diyan, class, multiply mo to, class. Multiply mo to. Ito lahat ay divisible dyan. LCD lahat yan. 21,945. Nasaan ang galing yan? Multiply mo yan, class. Ito yan magiging labas. Siyempre, dahil dyan mo na-multiply sa tatlo na yan, 51,385 divide 21,945 times 912, 51,000. Ito, same din. Minus times 512. Nakuha natin 3,594. Ito, same lang din. So, ito na naging niya, sagot. Pero, hindi pa yan. Siyempre, kailangan makacheck natin. 51,984 minus 3,584. 48,400. Di po ba naging kamukha na 48,000? That's why 48,400 is equal to 48,400. True statement siya. Okay? So, ayan. Naging true statement siya kasi sinunod natin kung ano yung tamang procedure how to solve the rational function. Okay, so this is the final answer. I hope na may naintindihan po tayo. Gusto ko man magmano-mano pero sobrang tagal. Pero kung susundan nyo lang ating ginawa, hindi kayo mawawala at this is the final answer. True statement. Okay, class, hindi palaging true statement. Minsan ang nakukuha, minsan nagkakaroon ng false. Basta tama yung value ng x mo. Kapag naman hindi naman siya pwedeng i-factor, try to get the value of x by Pythagorean theorem. Makukuha mo yung x ba o sa checking mo. Okay? So, thank you sa panonood. Paki-like naman dyan. Isang like mo lang. Thank you.